Pilipinas ang oras po, 6:44. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Dos Kumpanieras. Sorry na, advance ko na. Nagmamadali na ako kasi 6:45 na, Attorney Cam. We're late by 15 minutes. But anyway, may may panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo, huling linggo ng Hunyo. Batay po sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaring madagdagan ng mula 85 centavos hanggang 1.15 ang bawat litro ng presyo ng gasolina, Attorney Cam. 1.50 naman hanggang 1.75 sa diesel at piso hanggang 1.10 na increase sa kada litro ng kerosene. Dos Kumpanieras. Sorry po, bearer ng bad news. Pero weekend naman ngayon, Attorney Cam, so medyo makakapahinga tayo. Yun nga lang, matagal-tagal pa ang sweldo. Mm-hmm. Sa mga medyo na-empty na, pwede na. Kayong wala naman tayong choice. Magpagas. Wag na paabutin hanggang hanggang baka next tumirik week. na kayo sa daan. Anyway. Tsaka tataas nga di ba? Oo. Anyway, Attorney Cam, no? Magandang gabi po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Maganda po ang ating talakayan ngayon. Noong nagdaang linggo, Attorney Cam, tinalakay natin ang tungkol sa co-maker, guarantor, hindi nakakabayad ng utang. Ngayon, konektado pa rin po sa utang ang ating tatalakayin dahil ang tanong, pwede bang kunin ang sweldo ng nangutang kung hindi na ito nakakabayad sa kanyang loan? At syempre, Attorney Cam, saan sila pwedeng magpadala ng kanilang mga mensahe? Sa mga gusto pong mag-comment sa aming talakayan, pwede po kayong mag-comment sa my DZRH News Facebook, DZRH News Television Facebook, at sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook. Yes, at sa ating DZRH TV 4K live stream, maraming nanonood sa atin tonight. So magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanieras. Meron din po tayong DZRH Malakas promo question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos SSS. True or false? Walang sasagot ng trolls, ha? Hindi pinapayagan ang garnishment ng buong sweldo, lalo na kung ito lang ang inaasahan ng nangutang para sa mga pang-araw-araw na gastusan. Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Kumpanieras together with your full name, your GCash number, at kung nasaan po kayo at bukas o sa linggo, matatanggap ninyo ang inyong premyo. Dos Kumpanieras. Ayan, Attorney Cam, umpisahan natin. Ang tanong ay pwede bang i-garnish? Unang-una, ano ba yung garnishment, no? Yung garnishment po ay isa itong proseso kung saan, no, sa pamamagitan po ng kumbaga ay kukunin o i-withhold yung pera na receivable sana ng ng nangutang para yun ang i-satisfy doon sa pagkakautang niya sa ibang tao. Pwede ito yung in the form of yung nakadeposit sa bangko o kaya naman ay pautang, no? May pautang yung nangutang pero hindi siya makabayad, no? May mga ganyang pagkakataon, Attorney Cam. O kaya naman ay sweldo, no? Yun po yung tinatawag na garnishment. No? Kumbaga ito yung mga sources kung saan pwedeng kunin yung pambayad sa inutang. Yun yung mga kumbaga receivables, yes, no? Yung mga receivables ng nangutang, no? Dahil syempre may mga pautang pa siya o kaya may susweldohin pa siya, may matatanggap pa siyang retirement pay o kaya naman ay meron siyang
bank deposit, shares sa kung saan, no? For example, direktor siya ng isang kumpanya or incorporator or kaya naman ay stockholder, mayroong mga dividends na matatanggap, no? Yun po ay may pagkakataon, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon niya na ay maaring i-garnish para i-satisfy sa pagkakautang nitong taong meron pa sanang mga receivables. Yun po yung garnishment. Dos Compañeras. Bago ba ito sa pandinig? Oo, so sa mga nagpautang po, ito po yung inyong remedyo. Yes. Para makasingil po doon po sa nagkautang sa inyo. Ang tanong, yun bang sweldo, no? Yung sweldo ng empleyado, no, na nangutang sa inyo at hindi pa nakakabayad. Say for example, Attorney Cam, lumagpas na ng usually ilan bang buwan ang binibigyan na palugit? 2-3 buwan, ano? Nakadalawa 3 buwan na hindi pa nakakabayad and therefore, no, yung kanyang pagkakautang becomes due and demandable na all of it, no? Lahat yung kabuuan ng kanyang pagkakautang nagiging due and demandable na. Dos Compañeras. Dahil may lumobo na, yung bang sweldo niya natatanggapin sa XYZ company. Pwede bang employer, no? Ito yung ipambabayad na dahil malaki ang pagkakautang nitong empleyadong ito sa akin. Pwede bang gawin yun ng nagpautang o kreditor? Dos Compañeras. Ang sagot po dyan ay malalaman natin sa ating pagbabalik dahil ilan po muna mga paalala bago dyan. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Irene Almodovar, Ramel Maluto, Calmanor dyan sa Angeles City, Pampanga, Irene Almodovar at Josephine Garimbao, gayon din Gael Enriquez and Violeta Montecalvo Zambrano, Mami Belen Rivera, Eduardo Narvaez. Pagpatuloy mo, Attorney Cam. Ito, magandang gabi rin po Jason Abulensya, magandang gabi po John Miel Tablanga, at ganoon din po kay Dith Kaskayan, mga bagong mga nanonood sa atin to. Jerry Sumagaysay, stay safe daw and happy weekend. Peter Lynn Sanchez ng KSA Kingdom of Saudi Arabia, magandang gabi. Herminio Villaluz, Ivy Gutierrez, Arnold Lood, Tristan Gulay at si Zoraida Faljorina na nasa Pampanga. Magandang gabi po. Sabi ni Francis, Attorney Cam, nahahawa ka daw sa pagka-hyper ko. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa programang Dos Compañeras at Attorney Cam. DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na ang granding pagdiriwang po ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto po ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 24 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. Dos Compañeras. Okay, dakuan po natin ang ating talakayan patungkol pa rin po doon sa mga makakasingil pa ba ng utang at masisingil mo ba, makukuha mo ba yung ng buo, for example, yung sweldo ng isang manggagawa bilang pangbayad sa pagkakautang ng isang empleyado. Actually, Attorney Cam, sa Rules of Court mismo isinasaad na exempt from garnishment ang buong sweldo, lalo na kung ito lamang ang inaasahan ng isang manggagawa para sa kanyang pang-araw-araw na
gastusin. Kasi pinoprotektahan din po ang manggagawa para sa kanyang, of course, yung source ng kabuhayan. Syempre, hindi mo naman kasi pwedeng patayin yung manggagawa para lang makabayad ng utang. Tsaka syempre, pamasahin niya papasok sa trabaho. Kailangan diba? pa rin niyang kumain. Pangkain, Diba? Kaya yung Pangrenta. kanyang pamilya, lalo na kung siya ay father of the family or head of the family o kaya naman head of the family. Kasi may mga pagkakataon kasi Attorney Cam na single pero head of the family. Siyang bumubuhay, inaasahan ni nanay at tatay o kaya naman ay inaasahan ng mga magkakapatid. Dos Kumpanya. Pero, kung ikaw ay creditor o yung may pautang, pwede kang mag-seek ng investigation. I mean, pwede mong ipasilip or patingnan, kung sobra-sobra naman yung sweldo na. Say, malaki yung sweldo niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Of course, depende ito sa lifestyle ng isang tao. Kung sobra-sobra, yun pong sobra dito, yun ang maaari ninyong ipag-garnish. Para paunti-unti ay maipambayad doon sa pagkakautang sa inyo. Dos Kumpanya. So generally, hindi po maaring i-garnish, pero kung sobra-sobra ang kanyang kinikita, yung sobra dito sa kanyang mga basic na pangangailangan, maari pong mag-garnish para pang-satisfy doon sa pagkakautang sa inyo. Dos Kumpanieras. Ayun. So, itong garnishment na to actually strictly regulated po ito. Binibigyan po ng malaking mas malaking portion yung halimbawa po may kinalaman sa support. Itong mga utang, mas maliit po yung portion na priority ibinibigay. yung support, Attorney Cam, dahil syempre yung support o sustento ay para sa mga basic necessities or basic needs Correct. ng tao or batang sinusustentuhan o sinusuportahan. Ayan. So, Attorney Cam, ikaw ba, do you want to ask the first question? Oo. Sabi naman dito, Panyera, papaano po malalaman ng empleyado na ang kanyang sahod po pala ay subject for garnishment na? Ayan. Sa bagay, yung, alam mo yung parang magugulat na lang ba yung empleyado na bakit may bawas ito, Of course po, yung mga employees po, meron din po silang karapatan, At sila po ay dapat ma-notify ng korte o kaya especially kung merong court proceedings. Actually, sa sheriff, diba? Para pwede rin po nilang kunyari, gusto nila i-contest yung claim, pwede rin po yun, So, hindi po ito basta-basta automatic na nakakabit o kaya na ibabawas doon po sa sa empleyado without notification and without proper procedure ng garnishment. Take note, hindi po maaring pupunta lang kung sino doon sa employer HR. ninyo at sabihin na, i-hold mo ang sweldo niyan dahil malaki ang utang niyan sa akin. Iminamandato po ng batas na meron lamang na porsyento kung sakasakaling mang pumayag ang empleyado na magpa-deduct, o kaya yung napapasok doon sa mga allowable deductions, may porsyento lamang po, hindi lalagpas sa 20% ng isang linggong sweldo ang maaring ma-deduct. Especially kung halimbawa, Attorney Cam, yung mga damage na na-incur dahil sa negligence, kapabayaan o kasalanan ng isang manggagawa. Dos Kumpanieras. Illegal deduction po, yung basta-basta na lamang na i-deduct sa sweldo ng isang manggagawa. And it goes without saying na kung ikaw, mami o anak, halimbawa ay hindi nagbibigay ng sustento si tatay o kung sino man na may obligasyon na magsustento, hindi ka pa pwedeng pupunta sa employer na, i-deduct nyo na po, idiretso nyo po sa akin, maaari lamang po itong mangyari kung kayo ay dumulog sa korte. Correct. Para sa support, o merong tinatawag na support pendentalite o support pending action at merong order, kasi maaari po ninyong hilingin na orderan itong employer na ma-deduct na ang X amount, para idiretso ng i-deposit doon sa account ni Mrs. o ni anak o kung sino man po ang entitled sa sustento. Dos Kumpanieras. Halimbawa po na may, ang utang sa bangko, tapos ay nagsara na po ang bangko na hindi nabayaran ng utang.
Yun. Ano po ang mangyayari dito? Ibig bang sabihin nun, quits na kayo? Common term, Attorney Cam, expression, goods na kayo. Goods na tayo. Goods na tayo, ha? Kasi nagsara na naman ang bangko, so wala na akong obligasyon. Hindi po. Meron pong tinatawag na receiver bank, meron din naman meron pong PDIC, no? Na maaring pong magsampa ng kaso laban sa inyo para sa recovery. In fact, kung meron pong collateral or security or mortgage constituted, no, to secure the loan, maari po yung i-foreclose ng receiver bank o ng PDIC, no, para po makarecover. Kasi hindi po porket nagsara na ang bangko, yung mga depositor wala nang matatanggap. Insured po ang mga deposits, no, hanggang 500,000 pesos. Kaya if you have money na dinideposit ninyo sa bangko, wag po ninyong palalagpasin sa kalahating milyon ang isang account. Bakit? Ang recoverable amount, yung insured amount lang po doon ay kalahating milyon. At take note, no? Meron lamang pong period within which to claim. Kung hindi po ninyo ito ma-process, ay sorry na lang kayo. Kaya alerto, may gamit po dito ang pagiging marites. Dahil kapag ka po lumagpas na sa palugit na itinataka, I think it's 60 days, no? If I'm not mistaken. So, kung lumagpas na po dito, mahihirapan na po kayo. Ayan. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito may question dito. Paano po ba ang garnishment? Isang bagsakan lang po ba ang kaltas o pwede pong installment? Okay. Depende po yan. Kung halimbawa, doon sa unang kaltas, bayad ka na, pwede na. Pero I doubt, no? Kasi I'm sure, kung medyo may kalakihan ito, pag dumiretso po ito sa korte, usually po after investigation ng current income and expenses niya po, at makikita po doon yung capacity niya ng pagbabayad, po pwede naman pong i-order ng korte na bayaran ito by installment. So, kung gaano po kalaki yung pagkakautang, tapos yung portion po na binabawas buwan-buwan, yun po yung total. Doon po makikita, no? Again, kung ang question is installment, usually po ito po talaga yung nangyayari by installment. Pero sa Bisaya pa, wag niyong papakyasin. Anong ibig sabihin? Pagkas po sinabi na ganito, pag may order na ganito ang dapat na babayar, wag kayong ang tawag doon, papalya, no? O yung hindi tutupad sa usapan. Correct. Ano? Ayan. Dos Compañeras. Sabi po ng korte, dagdagan ko lang, sinabi ni Panyera, wag daw pakyasin, wag daw magpapalya. Bakit? Kasi po kapag halimbawa, meron po kayong palya ng walang magandang excuse o justification o rason, pwede po kayong mapunish ng indirect contempt. Yes, oo. At Attorney Ka, maaari ding mangyari na magiging lahat yun ay maging due na. Dahil gipakyas ni mo ang korte. Gipakyas mo ang korte. Hindi mo sinunod. Okay. May question dito. Kung halimbawa po at ako ay nangutang sa kumpanya, tapos po kasi ay nag-maternity leave po ako ng 105 days. So yung sweldo ko po ay mas maliit nung naka-leave ako. Sabi po ng management, i-hold na nila ang sweldo ko hanggang makabayad ako ng full para po mahabol yung months na hindi po ako nakahulog. Dos Compañeras. Ang tanong ay tama ba ito, no? Totoo naman na mas maliit ang tinatanggap mo kapag si Attorney Cam would know this, mas maliit ang tinatanggap ng isang empleyado na naka-maternity leave. Bakit? Kasi sa maternity leave law, ang ibinibigay lang po talaga ay yung basic pay, no? In fact, Attorney Cam, no, even smaller kasi merong cap sa SSS, no? Kung malaki yung sweldo mo, yun lang konting diferensya, yun ang isi-shoulder ng management. But, no? But the allowances, kung ikaw ay meron kang gas allowance, tawag doon, transportation allowance, phone allowance, ano pa bang mga allowances, Attorney Cam? Okay, ay meron kang may ganyang allowance. Productivity bonus, kung meron kang ganyan, hindi ka entitled doon sa mga yon, no, yung mga added benefits, no, during the period of maternity leave. In fact, no, kung ikaw ay naka-maternity leave, yung time na hindi ka pumapasok, no, yun ay yung sweldo mo doon, ang tawag doon, hindi siya kasali doon sa computation ng iyong 13th month pay. So take note of that, ano. So ibig pong sabihin, maliit nga lang talaga ang matatanggap mo. Now,
mas maganda po nakausapin ninyo ang management. Pangalawa, no, makiusap po kayo na wag naman na ganito. Kasi ano naman ang ipambibili mo ng gata sa anak mo, no? Kung buong sweldo mo, ang silbing mangyayari sa kanya, Attorney Cam, papasok na lang para magbayad ng utang at wala na siyang matatanggap. Paano naman ang pamasahe mo, mga pangangailangan mo araw-araw? At the same time, pwede mong i-invoke yung isang labor advisory na, again, no, hindi dapat nalalagpas sa 20% ng sweldo mo sa isang linggo ang dapat na kinakaltas sa iyong sweldo. Dos Compañeras. Ayun. So, yun. Eto, Panyera, may Nakukuha question. yan sa maayos na usapan at pakikipag-usap. Eto, sabi dito, paano po kung halimbawa meron naman pong deposit sa bangko or savings sa bangko? Kailangan pa ba i-garnish ang sahod ng isang empleyado? Okay, pag ganito po, no, na meron naman po palang mga savings or deposit sa bangko, kung masasatisfy po pag ginarnish yung kanyang mga savings tsaka yung mga deposit niya sa bangko, okay na po yun, no? Actually, dapat i-priority yun. Kasi yun, ando na agad, no? I-garnish na lang. Unlike dun sa sahod kasi, again, meron pong portion na allotted lang po na pwedeng kunin, hindi po buo. Kung satisfied na po dun sa pag-garnish ng savings niya, okay na po, bayad na pa sa pagkakautang, doesn't need na po na i-garnish yung sahod. Ngayon, pag kulang, dun lang naman po nagkakatalo-talo. Pero again po, hindi po ito basta-basta na gagarnish, may proceedings, and priority po lagi yung, of course, yung yung livelihood ng empleyado. At again, sabi nga ni Panyera, less than 20% lang dapat yung mag-garnish. Hindi lalagpas ng 20%. May pangangailangan din po ang empleyado. So, kasi mas mahirap kung makarecover doon sa pautang kung papatay-patayin mo na ang empleyado para lang makabayad sa'yo. Hindi ka na makaka-recover doon. Yes. Diba? Ayan. Dos Compañeras. Si Roseline, paano po, attorney, kung nangutang tapos sa visa ng promissory note, babayaran kapag nakuha na niya ang hati niya sa mana. Pero hindi po pala tatanggap ng mana dahil wala na po palang mamanahin. Alam mo, Attorney Cam, ano na nga ba yung sinasabi ng batas pagdating sa mga kondisyon na babayaran lang kita pag. Hindi ganon. Nakuha ko yung mana ko. Oo. Ano kung walang mana? Exactly. Diba? Ikaw naman, kung ikaw ang nagpapautang, wag kang papayag na gano'n na lang. Maglagay ka ng specific term. Halimbawa, pag nakuha yung mana, paano kung after 90 years pa mamatay yung pagmamanahan niya? O kaya naman wala na talaga siyang manahin, no? Dahil nga syempre, yung ang isang tao ay may kalayaan sa kanyang property. So, maari niya itong i-dispatcha, ibenta o ipamigay, and therefore hindi garantya na dahil siya ay anak ng isang taong may kakayanan o may pera o may mga propriedad o ari-arian, hindi garantya na meron siyang tatanggapin na mana. Paano kung magkasakit ito? Mangailangan ng malaking pera, maubos ang mga ari-arian, di wala na. So ikaw, hindi ka papayag ng ganun. Dos Compañeras. Okay, tip po sa mga nagpapautang, make sure na kayo po ay merong written instrument, no? Na nagkukontain kung kailan ito babayaran, kung magkano ang interest, at ipadeklara po ninyo, no, yung usually na yung mga sources ng kanyang pagbabayaran, but hindi subject doon sa mga kondisyon na pag nakatanggap ako. Abay, mahirap po yun, no? Wala ring visa yung mga ganyang mga kondisyon na kapag, no, ibig sabihin pag wala nang bayaran. So wag po kayong papayag. At take note po, yung interest ay hindi maaaring ipataw kung hindi ito nasusulat. Kasama po ito sa minamandato ng batas. Pangalawa, make sure din po na yung mga addresses ipapadeclare ninyo para kung sakasakali na kayo ay pupunta na sa korte, meron kayong pagpapadalhan ng mga notices o ng demand letter man lang. Pang ilang tip na ba? Kumuha din po kayo ng co-maker or guarantor.
At alamin nyo na din, makimarites na din kayo, ano bang mga ari-arian ito sakaling hindi siya magbayad sa akin. Ano ba yung pwede kong kunin? Because ikaw nagpautang, dapat ay alerto ka din para makarecover ka because later on, kung sakaling hindi siya makabayad, at halimbawa, umantong kayo sa korte para hindi useless ang efforts mo, na meron kang ituturo na, sheriff, ito yung property niya, ito yung kunin natin para pang bayad, no? Pang satisfy sa kanyang pagkakautang sa akin. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, sabi dito, meron po akong ex-husband. Ay. Okay. Ba't ka tumawa? Wala. Meron daw siyang ex-husband. Ayan, yung ex-husband niya po ay may pagkakautang sa iba. Ngayon, ang aking ex-husband po ay nagtatrabaho sa isang real property company. Siya po ay ahente. Meron po siyang mga komisyon. Pwede po bang i-garnish ng nagpautang sa kanya yung mga komisyon niya? Concern pa kayo. Oo, diba? No, sayang din yung komisyon kasi mamaya ang komisyon pala dapat doon kay wife. May sustento pa. Again po, kung kasal pa sila. Ayan. And again po, no, yung kasama po, yung binanggit namin kanina na pwedeng i-garnish bank deposits, financial interest, royalties, commission, kasama po. So kung halimbawa po na nag-aahente po yung isang tao at meron siyang mga naibentang mga properties, so kaya naman po, meron siyang naibentang produkto at meron siyang mga komisyon, no, na pending na i-release na, no, pwede po yun ma-subject for garnishment, pambayad sa utang. So tignan nyo po, no, kung halimbawa masasatisfy na yung kanyang pagkakautang dun sa kanyang mga commission, sa kanyang sales, hindi na kailangan i-garnish yung kanyang salary. Yes. Unahin na ito kung halimbawang for release naman na ito, lalo na kapag nakapagbayad na yung kliyente nito. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Ray Mendoza, Michael Bay, gayon din kay Chia Laron, Ellie Abanto, Jerry Cabral Moonbeats, Mami Jovita Adami, nanonood sa atin. Christy Joy Orias, classmate ko ito sa law school, Attorney Cam. Magandang gabi din sa iyo. Attorney Winnie Merera, dyan sa Quirino Province. Listener natin ito, Attorney Cam. No? Hindi pa siya lawyer listener na natin, but she listens to us from time to time. Magandang gabi din sa iyo, Dina Evangelista, Dinia Asuncion Herman. Gayon din Imelda Santo Domingo habang nagluluto ng ulam dyan sa Pamplona, Camarines Sur, nanunood sa atin. Gandahan po, baka sa amin sa Marinduque, Attorney, kami nasunog na ulam ay natuok. Baka po masunog ang ulam nyo, ha? Yan ba, yung ano nga ba yung sikat doon? Laing. Masarap yan. Yes, at Alexis Tiger, gayon din Merlinda Abulencia at Maricor Angeles, Enrique Vista, Erlinda Gonzalez, Joby Barbecho at Violeta Montecalvo Zambrano. Classmate ko ng high school, Leonard Acosar, nanonood sa atin. Magandang gabi din sa mga taga-Talugtog, Nueva Ecija, Wilfredo Sinense, magandang gabi, Renato C. At si Zoraida Falorina, magandang gabi po sa inyo. Mamaya sa ating pagbabalik, merong question dito, makagulong po ba ako sa hindi ko pagbabayad ng utang sa credit card? Pinapadalhan po ako ng demand letter at maya po ang tawag ng ahente. Patay tayo dyan. Gusto ko na nga pong lumipat ang tirahan muna dahil natuturete na po ako sa walang patid na paniningil. Ayan. Tsaka na din yung patungkol doon sa pwede bang makulong yung mga nangutang sa online lending. Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Again, meron po tayong DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. Para sa mga gusto sumali, true or false lang, napakadali lamang. Walang trolls, ha? Oo, ayan, sagutin po ang katanungan na true or false. Hindi pinapayagan ang garnishment ng buong sweldo, lalo na kung ito lang ang inaasahan ng nangutang para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Doon po kayo mag-message para po makita mamaya at matignan kung sino po ang mga ang mananalo ng 500 pesos. Yes, and syempre, ipadala po ang inyong full name, GCash number at kung nasaan po kayo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras.
Babalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tungkol pa rin po sa pagkakautang ang ating tinatalakay. Pero bago yun, Attorney Cam, magandang gabi po muna sa mga taga Our Lady of Lourdes. Magandang gabi po sa inyo sa kanilang CEO, Chief Operating Officer, President, si Sir Paul Richard Camiangan. Tama ba ako yung surname niya? Nakalimutan ko kasi yung surname niya. Pero magandang gabi po sa inyo dyan. At saka si Father na laging nakatutok sa Dos Kumpanyeras gabi-gabi. No? After ng kanyang pagmimisa ay nanunood na siya sa atin, Attorney Cam, dyan sa Our Lady of Lourdes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanyeras. At syempre, Joselo Resulta, Herminia Albuna, Sandy Tomol, at Felix Falcotelo, Lourdes de Castro Era, at maraming iba pa. Attorney Cam. Magandang gabi rin po yung mga nanonood sa atin ngayon. Siyempre, ayan si Manalo. Hi po kay Manalo. At ganun din po. Ayan, wait lang, hanapin ko lang ha. Walang magandang matalo. gabi rin po. Wala. Si si Marmar Garcia ng Antique. Uy, magandang gabi po sa mga taga-Antique. At syempre, before we pass for commercial, yung question niya kung makukulong ba siya sa hindi pagbabayad sa utang niya sa credit card. Actually, kung simpleng utang lamang po, wala naman pong talagang nakukulong sa utang. Ginagarantihan po ito ng saligang batas. No? Pero kung meron nag-employ po kayo ng mga panloloko para makasecure ng makasecure ng utang, or sa credit card kasi meron declaration doon kung nasaan ka ng lugar. Kapag ikaw ay nagtago matapos mo maka-incur ng loan, kasama po yan sa mga pinarurusahan dun sa access device, anong exact na batas ng Attorney Cam? Access device law, na kapag ikaw ay may credit card at kapag di ba may mga declarations doon, yung mobile number mo, yung office number, yung residence mo, yung Access Device Regulation Act of 1998, kapag ikaw, may pagkakautang ka at lumagpas or umabot ng 10,000 yung iyong pagkakautang, tapos bigla kang nawala, nang wala kang notice, kung saan ka lumipat, maari kang makulong ng hanggang 10 taon. Lalo na, Attorney Cam, kung ito ay kumbaga ay umabot na or lumagpas na sa 70 araw yung iyong pagkakautang, na overdue na by 90 days ang iyong pagkakautang, magkakaroon ka na ng criminal na liability. So, kung ikaw ay may utang sa credit card, huwag mong tataguan. Bakit? Kasi yung may utang ka lang, simpleng utang, wala kang kulong doon. Pero yung magtatago ka para makaiwas sa pagbabayad, nakalagay po doon sa Access Device Regulation Act na ikaw ay magkakaroon ng pananagutan at ito ay may kulong na hindi bababa sa 6 na taon hanggang 10 taon. Ayan. Tapos kung higit 10,000 piso ang pagkakautang mo, ay mas malaki pa ang iyong babayarang multa at mas mataas pa ang posibleng maging kulong na aabutin mo. Dos Kumpanyeras. Ayan. At doon naman sa question na tungkol sa online. Ola. Sige, Attorney Cam. Yung mga online lending app dyan, ha? Ayan, tsaka yung mga mahilig umutang kasi grabe na po yung mga pautang, grabe din yung interest. Remind lang natin, na ayon po sa BSP Central Bank Circular number 1133, yung mga umutang po na hindi lalagpas ng 10,000 piso, tapos merong loan tenor na 4 months, dapat po ang nominal interest lang po niya ay 6% per month. Kapag late and non-payment of fees, 5% per month. Ang total cost cap po ay 100%. Yung total amount ng borrowed. For example, 10,000 ang inutang mo, dapat hanggang 10,000 na lang ito, Hindi ito po pwedeng mas tumaas pa dun sa 10,000 na pagkakautang ito, mo. Attorney Cam, ay ang nangyayari dito, pagka nangutang ka, nakubra na nila yung interest. Correct. Diba? Oo, totoo yan. Diba? Hindi na buong 10,000 yung makukuha mo. Kunyari, minsan nga 6,400 na lang. 6,000. Grabe, diba? Diba? So, take note of that po. Kaya lang kasi, kung simpleng utang, wala pang problema. Ang
ingatan po ninyo ay yung gagamit kayo ng fake na proof of income, Yes. ayan. O kaya naman ay gagamit kayo ng ibang pangalan, Tama. o kaya naman ay manloloko kayo as to your source of income, na employed kayo ng ganito, na kumikita kayo ng ganito, samantalang hindi naman. O kaya naman ay maggagamit kayo ng, mag-secure kayo ng loan, gagamit kayo ng mga peking listahan, kasi may mga pagkakataon, di ba, na nanghihingi ng listahan ng iyong mga ari-arian to make sure na meron ka rin namang pambayad. O kaya, nag-apply ka ng loan, tapos nagbigay ka ng pangalan ng garantor o co-maker na wala namang pahintulot ditong taong inonominate mo bilang co-maker or garantor. Yun po ay maaring maging basihan ng kriminal na pananagutan. Dahil bakit? Para makasecure ka ng loan, gumamit ka ng panloloko, ibig sabihin, estafa ang tawag dito. At ito ay kasong kriminal. Dos Kumpanya. Again po, kapag ka po simpleng pagkakautang, wala po itong kulong. Pero kung gumamit kayo ng panloloko, panggugoyo, panggagancho, misrepresentation para makasecure ng loan, maari po kayong magkaroon ng kriminal na pananagutan dahil sa kasong estafa. Pero kung yung halimbawa po ay nangako kayo ng nangako, babayaran kita bukas, babayaran kita sa isang araw, pero hindi niyo natupad, hindi po yun ang tinatawag na estafa. Yun. Ang estafa po ay yung panloloko na ginamit o misrepresentation bago pa makasecure ng loan. Dahil yung mga representations ninyo na ito ang naging konsiderasyon kaya kayo nabigyan ng loan. Ayan. So, wala pong dapat na ipag-alala yung mga may utang na hindi naman ng loko. Dos Compañeras. Shout out dun sa lending company, malaimpyar na maningil ng interest 20% weekly. Ay, pakawawa. Mga biktima yata, OFWs. Totoo ba? Ano ito, Gael? Miss Tara Abraham, magandang gabi sa iyo. At Herminia Albuna. Attorney Cam, may mga iba pa diyang mga questions. Okay na, Panyera. Okay na, wala na rin tayong oras, and it's a weekend. Yes. Okay, sa ating DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. Para sa mga sumali, eto na ang ating DZRH Malakas question. True or false lang ang kasagutan, ha? Hindi pinapayagan ng garnishment ng buong sweldo, lalo na kung ito lang ang inaasahan ng nangutang para sa mga pang-araw-araw na gastusin. The answer is true! At congratulations sa iyo, nanalo siya ng 500 pesos, taga Las Piñas City. Sagot niya ay true. Congratulations sa iyo, Victorino Gatan Duran. Congratulations sa iyo. At syempre, nakasama po ninyo tonight. Ay, happy birthday muna sa iyo, Miss Karen Elizalde. Ito yung wife ni Mr. Freddy Elizalde. Happy Attorney Cam. Happy birthday sa iyo, Miss Karen Elizalde. And syempre, happy belated birthday sa ating boss na nagpakain tonight, si Sir Ed Cordova, at lahat ng celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday po sa inyo. Calmanor, magandang gabi. Gayun din sa mga Hilario Enriquez, magandang gabi. At yung mga ibang nag-assist sa atin, thank you very much, lalo na si Gael Enriquez and si Miss Violeta Montecalvo Zambrano. Nakasama po natin sa kabilang side si Jeric Barreto. At kami pa ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.